Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, nagva-viral itong mga itong mga pahayag ng asawa ni IZ, yung sa sex bomb, 'di ba? Maraming nadismaya nung hindi siya nakasama do sa reunion dahil isa siya sa mga beloved members ng sex bomb, 'di ba? Now, itinuturo ng mga tao na itong Christian husband ni IZ ang reason kung bakit alam mo 'yon na anyway, pakinggan na natin yung mga reason kasi parang siya yung sinisisi no. Sino nagpa-resign daw kay IZ sa sex bomb? Play natin tong part na to. Sabi nila, kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa lalaking yan eh. Teka lang ha, matagal nang wala si IC sa sex bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw dumating. Hindi pa nga ako yung asawa eh. Mm. Sino ang nagpa-resign sa sa sex bomb? Ang Panginoon nung naging Christian si IZ. Pina-resign ng Lord. Sabi ni Lord kay IC, come follow me, I will make you fishers of men. Nag-obey si IC dun. Kausap niya si Joy Casio. Sabi niya, Ate Joy, magre-resign na po ako sa sex bomb. Sabi ni Joy, bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Eh ano? Sabi ni IC, yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayaw namin. Mahirap kasi pwede akong maging open kahit konti lang. Ako, biblical naman akong tao. 'Di ba? Biblical naman akong tao. Pero sometimes, no, mahirap magsalita eh. Wag lang nga ma-open no. Pero kung may argument naman kayo at naman, 'di ba? Kasi sa akin kasi may pag ganyan hindi ko alam bakit pag yung mga quote unquote Christian sometimes may mga barkada naman din akong Christian na na yung naman hindi ganito kakupal ang datingan. Alam mo yung parang every time na magsasalita yung mga talagang karir maging Christian alam mo yung kupal kang pakinggan. Yung laging yung ganyan no. Na well kasi yung sa sex bomb no. Yung sa sex bomb, never ko naman nakita na yun ay pang-adult na bagay eh. Siguro dahil sexy. Sexy manamit. Tapos kumikembot-kembot. Kasi ako nakita ko talaga yung sa sex bomb, pambata eh. Pambata siya. Depende siguro sa pagtingin. No? Kung ginagawa silang sex object. Well, to eh. Mahirap kasi debatihin pagdating sa religion eh, no? Depende kasi talaga sa interpretasyon ng tao yung nila. Pero kung ako ang tatanungin as long as na ang nasa puso mo naman hindi ka naman gumagawa ng ganung bagay para mang-akit or magpalibog ng tao. Kasi yun kasi ang piniprevent doon yung yung pagkakaroon ng lust, 'di ba? Kung kasi yung ganito naniniwala ako no na yung lust kasi nasa pag-iisip yun ng tao. Kahit hindi ka naman kumembot-kembot diyan at kahit magdamit ka ng maayos, 'di ba? Kung talagang may pagnanasa sa yung tao,
aanuhin ka, 'di ba? Doon ka kukunin. Pero sa kabilang banda, iniisip ko din naman, mas madadagdagan yun kung magpapakita ka ng skin mo. Kasi parang yun ang tinutukoy dito eh. Yung sa pagsasayaw daw at yung pananamit, di ba? Yung damit po namin at yung sayaw namin. Di ba? Parang yun yung ano eh. Well, pero sa akin kasi ano eh, nakikita ko si pambata yun eh. Kasi mga bata ang gumagawa nun, di ba? Hindi na ako makikipag ano dyan. Sige, bigay natin yung point sa kanya, no? Pero sure ka ba na si Lord ang nagpa-resign doon o hindi ikaw? Napalusot mo lang na si Lord yung ano, 'di ba? Kasi kung akong tatanungin halimbawa, bakit ka nag-resign? Si Easy mismo ang sasagot yan, hindi ikaw eh. 'Di ba? I'm so sure pag in-interview si Easy or Izzy ba? Izzy ba yung name? Baka sabihin pa nun, ayaw po kasi ng asawa ko eh. 'Di ba? Ewan ko no, ang dating sa akin yung mga ganyan, yung mga ganyang uri ng Christian, parang kupal na kupal talaga ako. I'm so sorry, no. Hindi naman lahat ng Christian, may mga Christian naman na medyo open-minded ng konti. Pero pag mga ganito ka-career, parang ano, parang kupal talaga ako. Hindi ko alam kung ano. Tapos makikita mo dun sa religion nila, ang daming problem, no? Anyway, move on tayo. Ito naman, ano susunod dito? Izzy, ito kasi nag-trending yung umakyat siya sa stage. Aakyat lang sa stage. Yun yung nababasa sa comment. Oo, Ganun. aakyat lang sa stage, kailangan pa ipag-pray. Tapos sinasabi nila, Totoo to! oh, May mga kakilala akong ganyan na yung pwede mo nang pray tayo. Ganon, parang, come on, man. Yung halimbawa, nasa labas kami, mga magkakabarkada, tapos kakain na, wait, pray muna tayo. Alam mo yung, tangina mo naman, di ba? Kung ikaw ay, wag mo naman hindi sa akin wait lang. Kasi sa akin, ginagalang ko yung paniniwala eh. 'Di ba? Kaya nga medyo tameme ako dito sa sinasabi niya nung una. Sa akin, ito ang rule ko mga men, Kung trip mo na mahibang diyan sa religion mo. Anong term, kung trip mo na yung talagang maging follower ka niyan, go ahead. Pero wag mong idamay yung iba. 'Di ba? Kasi mismong Diyos nga naiintindihan yung free will ng tao eh. Kasi naranasan ko itong kinikwento niya na to, yung sinasabi na to. Although na hindi naman doon sa mismong sinata mo Kung bakit si Izzy, ito kasi nag-trending yung umakyat siya sa stage. Aakyat lang sa stage. Yun yung nababasa sa comment. Oo, Ganun. aakyat lang sa stage, kailangan pa ipag-pray. Sa akin kasi nauuwihan ako dun eh. Lalo na pag halimbawa, yung katulad ng kinikwento ko kanina, yung may mga kasama ako dati nun na yung nag-aaral pa ako ng nursing, di ba? Nag-duty kami somewhere. Tapos kakain kami. Tapos biglang kami pipigilan kami na kumain. Pray muna tayo. Parang, tangina mo, di mag-pray ka dyan? Ba't mo kami isasama sa gusto mong mangyari? Although na naiintindihan ko na pray, hindi naman masama mag-pray eh. Pero wag mo kami hawakan sa liig. 'Di ba? May pamamaraan kami ng sa amin. Hindi namin kailangang maging leader ka. Minsan ang nakikita ko pagiging manipulative yung ganun eh. Yung let's say halimbawa yung parang alam mo killjoy na hindi mo maintindihan. Yung ayaw ni God yan. Ano mo pa? Hindi mo ka sumama. 'Di ba? Yes, naiintindihan ko na
kung titingnan natin, tama naman yung sinasabi mo, pero yung pamamaraan nyo na pamimwersa sa tao, hindi rin naman marirealize ng tao na mali sila kung di sila nagkakamali eh. 'Di ba? Kasi pagdating sa religion kasi, debatable yan. Hindi naman niya katulad nung ng scam eh. Magkaiba religion baka mamaya sabihin ng iba, o ikaw nga, pinipilit mo yung tao na hindi maniwala kay Norman Mangusin. Kasi, yung pagde-debunk kasi, ang pinag-uusapan kasi doon ay, general truth. Objective truth ang pinag-uusapan doon. Katulad ito ng, oy, wag mong hahawakan yung apoy, mainit yan, mapapasok ka. Pag sinabi kong ganun, totoo talaga yon dahil talaga nakakapasok ang apoy eh. Yung pagdating kasi sa religion, yan eh, sa akin subjective yan eh. Yung interpretasyon kasi nire-relayan nyo, interpretasyon ng grupo nyo, hindi yung general truth eh. For example, sa interpretasyon ng mga Katoliko, pwedeng kumain ng dinuguan, wala namang masama. Sa interpretasyon ng ibang religion, hindi pwedeng kumain ng dinuguan. 'Di ba? Wala tayong definitive na na pagbabatayan pagdating sa interpretasyon ng Bible eh. May kanya-kanyang interpretasyon eh. Pero pag ang pinag-uusapan natin facts, yung objective, katulad na pag sinabi ko sa inyo na si Norman Mangusin ay sinungaling, hindi subjective yon. Hindi yun opinion. Totoo yun. Hindi mo pwedeng sabihin na para sa akin hindi siya sinungaling. Ano para sa hindi sinungaling? Dami niya nang sinabing hindi totoo. Di ba? Sana intindihin muna natin yung objective sa subjective. Diyan maraming nalilito eh. Kapag wag mong damihan ng asin yung niluluto mo, aalat yan. Totoo naman eh. 'Di ba? Kukontrahin mo ko doon. Pero yung ganito kasi na yung lahat na lang kailangang, hindi ko alam sometimes naiisip ko din yan yung magpe-pray na ganon na napapansin ng tao. Parang naiisip ko dito yung yung sinabi ni Jesus Christ do sa mga mapagpaimbabaw eh. Na yung kailangan ipakita sa harap ng mga tao na nagdadasal sila. 'Di ba? Since biblical ito ano yun natin yun? Yung may talata na na yung sinasabi, medyo masamang pakiramdam ko, hindi ko yung pag nagdadasal ka, yung pinapakita pa sa mga tao para sabihin na ikaw ay maka-Diyos. Parang ito yung nababasa ko dito, men eh. Na hindi ba pwede yung pag-pray na yun nasa isip mo na God, gabayan niyo po ako. Hindi mo na kailangan ipakita na sa publiko na ganon. Kasi sa totoo lang talaga, nakaka-plastic yung ganon. Maybe sa sarili nyo, na feeling nyo taos-puso yung ginagawa nyo. Pero hindi mo naman makokontrol ang naiisip ng mga tao. Kung bakit si IZ, ito kasi nag-trending yung umakyat siya sa stage. Aakyat lang sa stage. Yun yung nababasa sa comment. Oo, Ganun. aakyat lang sa stage, kailangan pa ipag-pray. Mhm. Tapos sinasabi nila, controlling ako. Pala desisyon ako ang boss. Hindi, may gobyerno kasi sa family. The husband must take the lead. Mhm. And ang leader ng husband, ang Panginoong Jesus. And I read the word. And I see, Totoo yun, totoo naman. actually, nire-respeto niya Oo. yung leadership ng husband. Lahat ng babae dapat ganun. Totoo naman. Dito sa bansa natin. Kaya parang sa ibang bansa. sa masasabi natin, parang napakaganda na harmonious Oo. yung pagkasama na Totoo naman yun na kailangan talagang husband ang mag-take ng lead. Kaya lang, syempre, ang ina-ask kasi sa'yo minsan, hindi yung paglilid mo, yung permission mo lang. Hindi
Kasi kung ang interpretation mo sa paglilid ay ikaw lang ang masunod, hindi rin naman maganda yon, 'di ba? Halimbawa, syempre, yung asawa mo ay may gusto naman mangyari sa buhay niya, 'di ba? Na gusto naman makaramdam ng konting freedom, syempre magpapaalam sa iyo 'yan. Sapat na 'yun na na kinilala ka sana. Oy, attend ako ng concert ha. Baka pwede mo namang payagan ako. O sige, ipag-pray natin, 'di ba? Na maiintindihan naman siguro. Kasi alam ko ang Diyos kasi maintindihan naman 'yan eh. Hindi naman tanga-tanga ang Diyos na oy lumabag ka, impyerno ka na. 'Di ba? Alam ko malawak ang pangunawa ng Diyos. Na kung ang layunin nyo naman ay magpasaya lang naman ng tao at hindi kayo magpalibog sa mga nanonood. Kasi yung mga nanonood dyan sa concert na yan yung mga bata na nag-i-spaghetti pababa nung araw eh. Na tumanda na ngayon eh. 'Di ba? Hindi naman sila yung mga manyakis na 'di ba? At maiintindihan ng Diyos yun kung kung akong tatanungin nyo ha. Hindi naman yun eh. Yung sinasabi mo masusunod ka, oo. Pero 'di ba? Bilang isang mabuting leader ng family, kasi ang sinasabi mo dito yung pagiging leader eh. Hindi pagiging boss ha. Ang pagiging boss kasi utos ka ng utos nun. Yung leader, makikinig ka din naman. At napakinggan mo, kung kaya mo naman pagbibigyan mo. 'Di ba? Meron pa isa dito, yung tungkol doon sa anak nila, no? Daming bash ni IC. Oo. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Hindi niya ba anak yun? Anak niya ba sa iba yun? No? Ang daming bash ni IC. Oo. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash eh. Kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Anong point niyo doon? Okay? Totoo naman eh. Ano ba sabi sa Bible? God judged the homosexuality. Read the Genesis 17, 18, and 19. Those men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. And God judged the Sodom and Gomorrah. Even until now. Ang Sodom and Gomorrah, no one built anything there na dinevelop. Hindi. Nandun pa yung burning sulfur na pinaulan ng Diyos. Search nyo sa YouTube, makikita nyo yung evidence ng Lord doon. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung wag mong gawin. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan pag ginawa mo. God will throw you to hell. If you continue to do homosexuality, mamuhay ka, and you don't want to believe in Jesus, I assure you, God will throw you to hell if you don't stop, if you don't repent and believe in the gospel. Ako naman, ang take ko dito, no? Partially agree naman ako doon. Pero ganito kasi yun, mga men, no? Napakinggan ko minsan, I think, sino ba nagsabi, natanong dyan yata si Brother Eli Soriano eh. Hindi naman ako fan ni Brother Eli Soriano, pero nagandahan ako doon sa sagot ni Brother Eli Soriano regarding dyan, kasi may nagtanong sa kanyang bading. Sabi ganun, totoo po ba na may impyerno na kami agad? Ang sabi ni Brother Eli Soriano, yung pagiging feelings mo na bading ka, hindi mo naman kasalanan yun eh. 'Di ba? Hindi mo makokontrol talaga 'yon na may nararamdaman kang ganon. Yun ay challenge na kahit pa sabihin mong lelembot-lembot ka or ano ka, hindi agad-agad makokontrol 'yon. Ang kailangan, ang may will ka para labanan 'yon, yung act ng kabadingan mo, yung katulad na pagpatol sa kapwa lalaki, pagka ganun yun yung kaya mong paglaban. Pero yung pagiging bading mo, hindi mo yun eh, hindi, it's beyond your control. 'Di ba, parang premarital sex lang yan eh. Kahit pa sabihin mong ramdam mo na yung urge,
kahit pa sabi mo straight ka, kailangan mong paglabanan yun eh. Parang ganun din yun sa pakikipag sa kapwa lalaki. 'Di ba? Pero yung dabading itself, hindi naman masama daw yun. Hindi naman masama yun eh. As long as na wala kang ginagawa kang nalalabag sa Diyos. Or sakaling man na magawa mo yun, yung mga bagay na ganon. Nung time na yun ay hindi mo pa naiintindihan yung aral. Kaya kailangan may pagtsatsaga dyan eh. Na, oy, bading yan. Pumatol yan sa kapwa lalaki. Wag mo nang anuhin yan, impyerno na yan. Hindi. May kasi yon, may chance na hindi niya naiintindihan kasi yung aral. 'Di ba? Maybe kasalanan mo rin dahil arrogante ka. Kupal ka mag-deliver ng aral kaya hindi pinipili nung tao na intindihin ka. 'Di ba? Pwedeng ganoon eh, kahit pasabihin mong totoo ang sinasabi mo, pero kupal na kupal ka dun sa nagsasabi. Hindi mo rin pakikinggan yun eh. Parang saan ko ba dito? Parang ganito, let's say si Sir Norman Mangusin. Kapag si Sir Norman Mangusin ay nagle-lecture regarding sa Bible, kahit na alam mong tama yung sinasabi ni Sir Norman Mangusin, wala kang gana makinig dahil alam mo kung sino siya eh. 'Di ba? Yun siguro, yun ba ang sinabi, itakwil pagka siguro pagtiyagaan mo. Ngayon, yung pagtakwil kasi, ganito yan eh. Kung halimbawa, tinanggap niya na sa sarili niya, oo, tama nga kayo, kailangan hindi ko na talaga gawin itong mga bagay na ganito. Naintindihan niya na yung aral at ginawa niya pa uli. Doon na siguro tayo magbibigay ng sanction. 'Di ba? Pero kung hindi pa naiintindihan ng tao yung aral na gusto mo isaksak sa utak niya, hindi mo pwedeng i-judge yun. Parang yung mga taga-bundok na hindi nakarinig ng aral, 'di ba? 'Di ba may mga taga-bundok na hanggang ngayon may acts sila na hindi nila alam na ayaw pala ng Diyos yun. For example, kung naging culture na sa isang lugar yung cannibalism. Pag may dadayo doon sa lugar nila na foreigner, alam mo yung Sentinel Island sa India ba yon? Pagka may dadayo silang foreigner, pinapatay nila, 'di ba? Kung ako ang tatanungin nyo, hindi naman yun eh. Hindi sila pwedeng husgahan eh kasi hindi naman nila alam yung totoong aral ng Diyos eh. 'Di ba? Paano pag mga taga-bundok yan na kahit kailan hindi nakabasa ng Bible yung mga yan? Husgahan mo ba yung mga yon? Or hindi nila naiintindihan yung mga nasusulat bagamat may Bible sila, walang tamang tao nagtuturo sa kanila. Hindi effective yung nagtuturo sa kanila. 'Di ba? Sometimes ganyan eh. Pero kayo bahala kayo kung ano paniniwalaan yun. Basta ang ayoko lang pagdating sa religion, sa mga bagay na kailangan may paniniwala, 'di ba? Huwag niyong panghimasukan yun, yung mga ganung bagay. 'Di ba? Ako nagde-debunk ako ng mga albularyo. Baka naman sabihin nyo, ikaw naman, bakit yung mga albularyo pinakikialaman mo? Unang-una, kung papanoorin nyo yung mga videos ko, tinatanong ko eh. Gusto ko maunawaan eh. Sometimes, pag tinatanong mo, ang depensa agad nung albularyo, wala akong panahon sa'yo. Kung ayaw mo maniwala, diwag. Hindi pwede. Inutos ng Diyos yun eh, na lahat ng bagay suriin mo eh. Kailangan marunong ka rin marunong ka rin magpaliwanag. Kung hindi mo ipapaliwanag yun, bahala ka. Mananatili yung pagtatanong sa'yo. 'Di ba?
Kasi iniisip nung iba, pag nagtanong ka, hindi mo na agad nirerespeto yung paniniwala. Or halimbawa, may dinebunk kang video, hindi nila iisipin na yung video yung dinebunk mo, hindi yung paniniwala nila. Di ba? Komplikado kasing usapin yan eh. May mga bobo talagang hindi naiintindihan yung mga ganyang bagay. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.